Itong sarili kong anak, pinaalis ako sa bahay niya, bigla na lang. At sinabi niya sa akin na hindi man lang nanginginig ang boses. Tatay, pabigat ka lang. Ayaw na naming mamuhay ka pa rito. Ganyan. Ganyan mismo ang mga salitang hindi mo sasabihin kahit sa taong kalye na hindi mo kakilala. Nakaupo ako sa mesa, hawak-hawak ang kape kong malamig na, nang marinig ko ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Si Maria, ang bunso kong anak, ang inalagaan ko ng buong pagsisikap. Ngayon ay tinitingnan ako na parang nakaharang ako. At ang pinakamasakit ay hindi yung sinabi niya, kundi yung katahimikan pagkatapos, yung kawalan ng ingay sa hangin kung saan mo naiintindihan na wala nang balikan. Natahimik ako. Nakatingin sa mantel na may bulaklak na laging nasa mesang iyon, inaalala ang mga panahong puno ng tawanan at takbuhan ng mga apo ang bahay na iyon. At ngayon ay pinapaalis na ako. Parang isang lumang muebles na itinatapon. Ako itong nakikipag-usap sa iyo, iho. Ako si Tatay Emong, ipinanganak at lumaki sa Batangas. 78 taon na ako sa mundong ito, at marami sa mga taon na iyon ay ginugol ko sa pagitan ng mga bakal at grasa sa talyer. Inialay ko ang buong buhay ko sa marangal na trabaho, sa pawis ng aking noo, para lang siguraduhin na ang 3 kong anak ay laging may pagkain sa mesa at sapatos na walang butas. Noong bata pa ako, malakas ako. Nagtatrabaho ako ng hanggang 16 na oras kung kinakailangan. Ang asawa ko, sumalangit nawa, ay laging naghihintay sa akin na may nakahandang hapunan. At kahit hindi naging madali ang buhay, hindi kami kinulang sa mga pangangailangan. Pagkatapos niyang pumanaw, naiwan akong mag-isa at inalok ako ni Maria na tumira sa kanila. At ako naman, na mabigat ang kalooban, ay pumayag. Iniisip mo na tama ang ginagawa mo, na ganito mo inaalagaan ang pamilya, pero bumibigat ang mga taon at parang habang tumatanda ka, lalo kang nagiging pabigat. Mula nang lumipat ako kina Maria at sa asawa niya, nagsimula akong mapansin ang mga tingin, ang mga komentaryo. Nakesyo na iwan kong nakabukas ang tubig. Nakesyo malakas akong gumastos ng gas. Nakesyo hindi man lang sapat ang pensyon ko para sa sarili kong gastusin. Tumahimik na lang ako dahil kapag matanda ka na, natututo kang manahimik hanggang dumating ang araw na iyon, ang araw na ikinukwento ko sa iyo. Sinabi nila na hindi na nila kaya, na napag-usapan na nilang mag-asawa, at inabot sa akin ang isang papel na may nakasulat na address, isang bahay Aruga, ang Hogar, San Jose. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagpipilian, desidido na sila. Pero ang hindi alam ni Maria, hindi ako kasing inosente nang iniisip niya. Ilang taon na akong nagtatago ng isang sikreto. Habang iniisip nilang sa pensyon ko lang ako nabubuhay, nag-iipon pala ako sa isang hiwalay na account gamit ang pangalan ng yumaong kapatid ko para walang sino man ang makaalam. Unti-unti ang kinikita ko sa mga extra na trabaho, ang naipon ko sa hindi pagbili ng bagong damit, lahat iyon ay inipon ko. Dahil ang tao, kahit matanda na, kailangan may plan B, hindi para sa luho, kundi para sa dignidad. Wala akong sinabi, kinuha ko lang ang aking kulay abong sako, suit coat, ang parehong ginagamit ko sa mga espesyal na okasyon. Isinilid ko ang pitaka ko sa bulsa at lumabas ako ng pinto na nakataas ang ulo. Hindi ako niyakap ni Maria, hindi man lang ako tiningnan, nakatayo lang siya roon, nakatingin sa ibang direksyon. Dahan-dahan akong naglakad, nararamdaman ang bigat ng sarili kong mga hakbang, ang lamig na umaabot sa aking buto, pero may matibay na desisyon sa aking puso. Hindi ko hahayaang sirain ako nito, dahil alam mo, iho, pwede mong mawala ang bahay, pwede mong mawala ang pagmamahal ng mga anak, pero hanggat mayroon kang dignidad at kaunting talino, hindi ka talaga nag-iisa. Dumiretso ako sa bangko. Kinuha ko sa lihim na account na iyon, ang sapat lang para makapagsimula ulit. Hindi malaki, wag mong isiping milyonaryo ako, pero sapat para hindi umasa sa sinuman. At habang binibilang ko ang mga pera roon sa ventanilla, teller's window, naisip ko si Maria kung paano balang araw, sa oras na hindi niya inaasahan, matutuklasan niya ang katotohanan na ang matandang pinaalis niya sa bahay ay hindi pala pabigat. Siya pa rin ang parehong tao na laging isang hakbang ang una kahit hindi napapansin. Naglakad ako ng walang pagmamadali, nakasarado ang sako hanggang leeg,
nararamdaman ang tuyong hangin ng hapon. Wala akong dalang maleta ni bag, ni payong man lang kung sakaling umulan. Tanging ang katahimikan lang ng mga hakbang at ang bigat ng mga salitang iniwan ko sa bahay na iyon. At habang bumababa ako sa pangunahing kalsada ng barangay, naaalala ko ang napakaraming beses na dumaan ako roon kasama si Maria noong bata pa siya. Hawak-hawak ko ang kamay niya para bumili ng sorbetes. Ngayon, naglalakad akong mag-isa, pero mayroon akong bagay na hindi niya alam. Sa loob ng bulsa ng sako ko, bukod sa card ng lihim na account, dala ko ang resibo ng isang ari-arian na binili ko ilang taon na ang nakalipas, malayo sa sentro, sa isang maliit na probinsya na bihira ng maalala. Isa itong simpleng bahay na may yero at adobe, konkretong dingding, na unti-unti kong inayos noong mga araw na bakante ako, nang walang sinasabihan. Bakit? Dahil alam ko na balang araw, pwedeng bigyan ako ng ganitong pagsubok ng buhay at dumating na ang araw na iyon. Hindi ako huminto para tingnan ang mga vitrina ng mga tindahan o batiin ang mga kakilala. Dumiretso ako sa terminal ng bus. Doon, kasabay ng huling sinag ng araw na tumatama sa bintana, bumili ako ng tiket para sa susunod na biyahe patungo sa bayang iyon. Tinanong ako ng binata sa kahera kung may dala akong bagahe. Sabi ko wala, ang suot ko lang ang dala ko. Tiningnan niya ako ng nagtataka, pero wala na akong sinabi pa. Umupo ako sa isang bangko na kahoy para hintayin ang bus, pinapanood kung paanong nagpapaalam ang mga pamilya. Mga yakap, halik, tawanan, at ako roon, nag-iisa. Pero sasabihin ko sa iyo, mas gusto ko pa ang marangal na kalungkutan kaysa manatili sa isang lugar kung saan tinitingnan nila ako na parang nakaharang. Tumagal ng ilang oras ang biyahe. Ang motor ng bus ay humuhuni ng mahina at habang nakatingin ako sa bintana, naiwan ang mga ilaw ng syudad, napalitan ng mga bukas na bukid, ang mga burol na nakatayo sa tabi ng kulay dalandan na langit. Naalala ko noon ang asawa ko, si Aling Lupita, at kung paano niya laging sinasabi sa akin, Emong, kailangan mong magtanim kung saan mo alam na may aanihin ka, kahit hindi maintindihan ng iba. Hindi rin alam ng asawa ko ang tungkol sa maliit na bahay, pero sigurado akong sasang-ayon siya. Nang sa wakas ay dumating kami, gabi na, tahimik ang bayan. Ang naririnig lang ay mga kuliglig at ilang aso na tumatahol sa malayo. Kalmado akong bumaba, binati ko ang tsuper, at naglakad ako sa kalye na may batuhan hanggang makarating sa pinto na kahoy na kilala ko ng husto. Isa itong simpleng bahay, iisang palapag lang, may maliliit na bintana. Ang bubong ay medyo luma na dahil sa tagal, pero akin iyon. At kahit buwan na akong hindi nakarating, umaandar pa rin ang susi sa kandado. Pagpasok ko, ang amoy ng lumang kahoy ay pumuno sa aking dibdib ng kalungkutan. Binuksan ko ang ilaw at nandoon ang lahat. Tulad ng pag-iwan ko. Isang mesa na kahoy, 2 silya, isang katre sa sulok, at isang maliit na altar na may imahe ni San Judas Tadeo na laging pinaniniwalaan ko. Isinara ko ang pinto, umupo ako sa isa sa mga silya at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan. Wala nang mga boses na nagsasabi sa akin na pabigat ako. Wala nang mga tinging pagod o buntong hininga sa likod ko, tanging katahimikan lang at ang katiyakan na kaya ko pa ring tumayo ng mag-isa. Natulog ako sa katrinang gabing iyon na nakatiklop ang sako sa paanan na parang kumot. Medyo matigas ang kutsyon, pero hindi ko pinansin. Nakatulog na ako sa mas masahol na lugar. At habang isinasara ko ang aking mga mata, naisip ko si Maria kung may nararamdaman ba siyang pagsisisi o kung nagpatuloy lang siya sa buhay niya nang walang pagtingin sa likod. Hindi ako nagpapalukoy ho. Natututo kang huwag umasa sa sinuman pero masakit pa rin. Kinaumagahan, maaga, bumangon ako. Naghugas ng mukha ng malamig na tubig sa lababo sa labas at dumiretso ako sa bangko ng bayan. Kailangan kong kumuha ng kaunting pera para bumili ng pagkain, isang bagong kalan, ilang mga pangunahing pangangailangan. Naglakad akong matatag. Binati ko ang gwardiya. At nang ipasa ko ang card ko sa ventanilla, tinaasan ako ng kilay ng dalaga na nag-asikaso sa akin. Hindi pangkaraniwan makita ang ganoong kalaking halaga sa isang munting bangko. Nginitian ko lang siya nang walang imik. Hindi sa mayaman ako, pero may sapat na, sapat para mamuhay ng tahimik nang walang umaasa sa sinuman.
Pagkatapos mag-grocery, bumalik ako sa bahay na may isang supot ng tinapay, isang pakete ng beans, sitaw, monggo, kape at isang maliit na radyo na debaterya. Dahil okay lang ang katahimikan, pero paminsan-minsan kailangan mong makarinig ng boses, kahit pa boses lang ng lokutor na naguulat ng panahon. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa paglilinis, pag-aalis ng alikabok sa mga muebles, pagbubukas ng mga bintana para pumasok ang sariwang hangin. At habang nagwawalis ako ng sahig, naisip ko ang lahat ng beses na inisip ko ang sandaling iyon. Maniwala ka sa akin, hindi sa gusto mong mamuhay ng mag-isa, hindi sa gusto mong humiwalay sa pamilya, pero dumarating sa punto na kailangan mong pumili sa pagitan ng manatili at magmakaawa ng pagmamahal o mamuhay ng may dignidad kahit pa may kaunting kasama lang. Nang humuhupa na ang hapon at ang araw ay nagpipinta ng pula sa mga dingding, tumunog ang telepono. Nagulat ako dahil bihira lang tumunog ang telepono sa bahay na iyon. Kalmado akong sumagot at, sa aking pagkagulat, si Maria iyon. Iba ang tunog ng boses niya, mas mahina, na parang nahihirapan siyang magsalita. Tinanong niya ako kung nasaan ako. Sabi ko, hindi na mahalaga iyon, na okay ako, na huwag siyang mag-alala. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tatay, patawad, hindi ko dapat sinabi iyon sa iyo. Hindi ko dapat pinaalis. Nauutal ang boses niya. Nakiusap siyang bumalik ako, na hindi na sang-ayon ng asawa niya sa ginawa niya, na nagsisisi na siya. Pero sinabi ko lang sa kanya na okay lang, na pinapatawad ko siya, pero hindi na ako babalik, na bawat isa ay dapat magpatuloy sa sarili niyang landas. Nagpilit siya, halos umiiyak na, at sa sandaling iyon, alam kong gumagana ang sikreto ko na ang pagkawala ko ay mas mabigat sa kanila kaysa sa iniisip nila. Pero wala akong sinabi tungkol sa account, ni sa bahay, ni sa anuman. Binitawan ko lang ang telepono ng dahan-dahan, nakatingin sa bintana kung paano bumababa ang gabi. Dahil may mga bagay, iho, na kailangan mong itago para sa sarili mo. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa respeto sa sarili. At ganoon natapos ang pangalawang araw ng bago kong buhay. Mag-isa, oo, pero tahimik. May mainit na kape sa mesa, mahina ang tunog ng radyo, at ang puso ay medyo hindi na masakit. Sinasabi ko sa iyo, iho, ng gabing iyon, pagkatapos kong ibaba ang telepono. Matagal akong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa walang laman na kalye. May katahimikan ang bayan na iyon, ang katahimikan ng mga lugar na nakalimutan na, kung saan ang oras ay parang naglalakad ng mas mabagal. Ang mga ilaw ng poste ay kumikislap at ang hangin ay umaamoy ng sariwang lupa. At doon, kasama ang kape na inihanda ko, naisip ko, ang buhay talaga, punong-puno ng mga pagbabago, hindi ba? Na mula sa pagkakaroon ng bahay na puno ng pamilya, ng mga apo na tumatakbo, at ingay sa lahat ng dako, ay napunta sa pagiging mag-isa, na tanging ang mahinang bulong lang ng radyo na debaterya ang naririnig. Pero may sasabihin ako sa iyo, hindi ang kalungkutan mismo ang masakit, kundi ang katotohanan na para sa sarili kong anak, hindi na ako mahalaga, na hinahanap lang nila ako kapag kailangan nila. Kinaumagahan, maaga, nagpasya ako na hindi ako magkukulong. Palagi akong taong nagtatrabaho gamit ang mga kamay, kumikilos, hindi lang nakaupo at naghihintay na lumipas ang buhay. Kaya kinuha ko ang isang lumang bag ng mga tools na iniwan ko sa cabinet. Lumabas ako sa kalye at dumiretso ako sa hardware ng bayan. Binati ko ang may-ari, si Kapedro, isang matandang kakilala mula pa noong dumarating ako roon, paminsan-minsan para mag-ayos. Tinanong ko siya kung kailangan niya ng tulong sa anuman, kahit pa sa pag-aayos lang ng mga pako o pag-aayos ng mga kandado. At siya, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, tumawa ng mahina at sinabi, "Ernesto, akala ko nagretiro ka na." Sumagot ako na ang tao ay hindi naman talaga nagretiro, na habang gumagana ang mga kamay, kailangan itong gamitin. Ganoon ko sinimulan punuin ang mga araw ko. Tuwing umaga, tumutulong ako sa hardware, nag-aayos ng mga bagay, nagpipinta ng kaunti, nagkakarga ng mga sako kung kinakailangan. Tuwing hapon, umuuwi ako, naghahanda ng simpleng pagkain
at umuupo ako sa beranda kasama ang radyo ko at isang lumang kwaderno kung saan ako nagsusulat ng ilang mga bagay na pumapasok sa isip ko. Mga pagmumuni-muni, alaala, mga bagay na natutunan ko sa paglipas ng mga taon, hindi para basahin ng sino man, kundi para sa sarili ko, para hindi ko makalimutan kung sino ako. At sa mga tahimik na hapon na iyon, nakatingin kung paano nagtatago ang araw sa likod ng mga burol, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Pero syempre, hindi pinapayagan ng buhay na manatili ang mga bagay ng matagal. Pagkatapos ng ilang araw, isang Sabado ng hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran ng bahay, narinig kong may kotse na huminto sa harap ng bakod. Sumilip ako at hindi ako magsisinungaling. Tumalon ang puso ko. Kotse iyon ni Maria. Siya mismo, doon, bumababa mula sa silya ng driver na may mga matang pula na parang umiyak ng buong biyahe. Wala siyang dalang maleta, ni regalo, ni anuman. Tanging siya lang, nakatayo roon, nakatingin sa bahay na parang iyon ang unang beses na nakita niya. Dahan-dahan kong binuksan ang bakod nang walang imik. Nanatili siyang tahimik na hawak-hawak ang handbag at nang sa wakas ay nagsalita siya, ginawa niya iyon ng pabulong. Tatay, pwede ba tayong mag-usap? Tumango lang ako at pinapasok ko siya. Umupo siya sa parehong silya na kahoy kung saan ako laging umuupo para makinig sa radyo. Umupo ako sa tapat niya, nakasandal ang mga kamay ko sa mesa at doon, naputol-putol ang boses. Sinimulan niyang ikwento ang lahat na mula nang umalis ako, naramdaman nilang walang laman ang bahay, na nagbago ang asawa niya, na hindi na siya ang dati, na ang mga bagay sa pagitan nila ay tensyonado, na nakakaramdam siya ng matinding pagkakasala tuwing gabi habang inaalala ang sinabi niya sa akin. At pagkatapos, yumuko siya, sinabi niya ang hindi ko inaasahang marinig. Tatay, hindi ko alam na mayroon ka pala nitong lahat, ang account, ang bahay. Akala ko umaasa ka sa akin. Doon ko nalaman na natuklasan niya ang sikreto ko. Huwag mo akong tanungin kung paano. Siguro ay naghanap siya sa bangko o baka may kakilala sa bayan na nagkwento. Ang punto ay alam na niya at iyon iho. Iyon ang nagpakita sa kanya ng pagkakamali. Dahil ang mga tao, minsan, doon lang nila pinahahalagahan ang mayroon sila kapag nawala na. At ako, sa sandaling iyon, tiningnan ko siya ng kalmado, nang walang galit at sinabi ko sa kanya ang isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Maria, ang tao ay hindi nagkakahalaga dahil sa kung ano ang mayroon siya sa bulsa o kung may bahay siya o ipon na pera. Ang tao ay nagkakahalaga dahil sa kung sino siya at kahit wala akong anuman, hindi ako nararapat na paalisin ng ganoon. Umiyak siya. Umiyak siya ng totoo. Nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay tulad ng noong bata pa siya at nadapa habang naglalaro. At ako, kahit masakit, hindi ako pwedeng manatili sa galit. Dahil ganyan ang puso ng isang ama, iho. Napakarami ang kayang tiisin. Sinabi ko sa kanya na pinapatawad ko siya, na wala akong kinikimkim na galit. Pero nilinaw ko rin sa kanya na napili ko na ang aking landas, na hindi ako babalik sa bahay nila, na mayroon na akong sariling lugar, ang tahimik kong buhay, at ganoon ang ipagpapatuloy ko. Naiwan kami roon ng matagal nang walang gaanong sinasabi. Tanging ang ingay lang ng mga dahon na gumagalaw dahil sa hangin at ang araw na nagsisimula ng magtago ulit. At habang nakatingin ako sa kanya, naisip ko ang lahat ng nangyari, kung paano nagbago ang lahat sa maikling panahon, mula sa pagiging pinalaya sa sarili kong bahay hanggang sa maging doon sa sarili kong tahanan na nakataas ang noo. At sasabihin ko sa iyo, iho, iyon ang aral na gusto kong manatili sa iyo. Hindi mahalaga kung ilang beses isinara ng buhay ang isang pinto sa iyo, maaari kang magbukas ng isa pa, maaari kang magsimulang muli. Pagkatapos ng hapong iyon nang umupo si Maria sa harapan ko na may mga matang pula at pusong wasak, lumipas ang ilang araw nang hindi kami nag-uusap ulit. Hindi siya tumawag, hindi na ulit siya nagpakita sa bayan at ako, totoo lang, hindi ko rin siya hinanap. Dahil may mga sandali na kailangan mong hayaan na lang na mag-ayos ang mga bagay ng kusa, nang hindi pinipilit, nang hindi itinatulak. Nagpatuloy ako sa aking rutina. Maaga akong bumangon, pumunta sa hardware para tulungan si Kapedro, umuwi tuwing hapon,
Nagsusulat ng kaunti sa kwaderno ko at nakikinig sa radyo habang naghahanda ng simpleng hapunan. Ang buhay, sa katahimikan nito, ay gumagaling ang mga sugat. Dahil oo iho, masakit ang mga salita, pero laging alam ng oras kung paano ito papawiin. Isang umaga, habang papalabas ako sa hardware, nakasalubong ko si Manuel, ang may-ari ng Bangko ng Bayan, isang seryosong lalaki, may bigote na kulay abo at laging maayos ang sombrero. Binati niya ako ng may respeto at pagkatapos tanungin ako tungkol sa aking kalusugan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na nagpaisip sa akin. Sabi niya, "Tatay Emong, may dumaan na isang dalaga sa sangay at nagtanong tungkol sa iyo. Gusto niyang malaman kung aktibo pa ang account mo. Wala akong sinabi, tumango lang ako. Alam kong gusto niyang kumpirmahin kung totoo ang natuklasan niya o baka naghahanap siya ng paraan para makalapit ulit, pero hindi ako nagalit. Naiintindihan ko na bawat isa ay nangangailangan ng oras para iproseso ang mga bagay. Nang hapong iyon din, nakaupo sa beranda kasama ang kape ko. Nakita kong may kotse na huminto sa harap ng bahay ulit. Pero hindi ito ang kay Maria, isa itong malaking itim na kotse, yung mga napapansin mo mula sa malayo. Bumababa ang isang binata na maayos ang pananamit, nakasuot ng puting kamiseta at pantalon na tela, at lumapit ng desidido hanggang sa bakod. Binati niya ako ng may respeto at nagpakilala siya. Siya ay isang abogado, ipinadala ng isang notaryo mula sa syudad. Dumating siya para iabot sa akin ang ilang mga papel. Noong una, akala ko nagkamali siya, na hindi iyon para sa akin pero hindi. Dala niya ang buong pangalan ko sa folder. Umupo ako sa parehong mesa habang ipinapaliwanag niya sa akin na ito ay tungkol sa isang transaksyon na may kaugnayan sa isang lumang pamumuhunan na ginawa ko mga 20 taon na ang nakakaraan. Lumabas na ang lupa na binili ko sa labas ng bayan gamit ang mga ipon ko noong kabataan ko ay naibenta ng gobyerno para palawakin ang highway. At dahil ang rehistro ay nasa pangalan ko pa rin, ngayon ay may karampatan akong kompensasyon. Hindi iyon maliit na halaga, isa itong malaking halaga, isang bagay na nagpaisip sa akin buong gabi. At doon iho, magiging tapat ako sa iyo. Nagkaroon ako ng sandali ng pagdududa dahil sa perang iyon, pwede kong gawin ang gusto ko, bumili ng mas malaking bahay, maglakbay, magpalit ng buhay, pero hindi iyon ang gusto ko. Natutunan ko na ang mga material na bagay ay dumarating at umaalis. Ang talagang mahalaga sa akin, sa sandaling iyon, ay isara ang kabanata kasama ang anak ko. Kaya kinaumagahan, kinuha ko ang mga papel ko, inilagay ang mga kailangan sa isang bag at bumalik ako sa syudad. Ang bumalik sa barangay kung saan ako tumira kasama si Maria ay kakaiba. Naglakad akong dahan-dahan sa mga kalye, binabati ang mga kapitbahay na nakakakilala pa rin sa akin hanggang makarating ako sa harap ng bahay. Tumayo ako roon ng sandali. Nakatingin sa labas, ang mga bintana ay sarado, ang gate ay pinturado ng asul. Tumawag ako at maya-maya, lumabas siya nagulat, pero may ginhawa rin. Wala siyang sinabi, binuksan lang niya ang pinto at pinapasok ako. Umupo kami ulit sa parehong mesa kung saan sinabi niya sa akin ilang buwan na ang nakakaraan na isa akong pabigat. Sa pagkakataong ito, siya ang naglagay ng kape at sa mahinang boses, nang hindi tumitingin ng diretso sa aking mga mata. Humingi siya ng tawad ulit. Ikinuwento niya sa akin na hindi na maganda ang mga bagay sa asawa niya, na nawalan ng trabaho ang asawa niya, na iniisip nilang ibenta ang bahay dahil hindi na nila kayang panindigan. At pagkatapos, nandoon na nakapatong ang folder sa mesa, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa abogado. Sinabi ko sa kanya na mayroon na akong mas higit pa sa kailangan ko para mamuhay ng tahimik, pero hindi ako dumating para magyabang o ipamukha sa kanya ang anuman. Dumating lang ako para isara ang kabanata. Sinabi ko sa kanya na pinapatawad ko siya ng buong puso, na wala akong kinikimkim na sama ng loob, pero bawat isa ay kailangan magpatuloy sa sarili niyang landas. Umiyak siya ulit. Oo, pero iba ang pagkakataong ito. Hindi lang pagkakasala, pag-unawa iyon, pagtanggap iyon. At nang makita ko iyon, alam kong tama ang ginawa ko. Dahil sa huli, iho, hindi mo pwedeng dalhin ang sama ng loob habang buhay. Kailangan mong matutong bumitaw, hayaang umalis,
Manatili lang sa mga magagandang bagay na naranasan mo. Nang umalis ako sa bahay, lumulubog na ang araw, nagpipinta ng kulay dalandan sa langit. Naglakad akong dahan-dahan, may tahimik na hakbang ng taong wala nang kailangang ayusin. Bumalik ako sa bayan ng gabing iyon din at pagdating ko sa maliit kong bahay na adobe, binuksan ko ang radyo, naghanda ako ng mainit na kape at umupo ako para magsulat sa kwaderno ko. Sinulat ko. Ngayon, isinara ko ang kabanata. Ngayon, naintindihan ko na hindi tungkol sa pananatili sa kung ano ang utang sa iyo, kundi sa kung ano ang ibinibigay mo ng buong puso. Ikinuwento ko sa iyo, iho. Pagkatapos ng huling pagbisita na iyon sa bahay ni Maria, bumalik ang buhay ko sa tahimik na ritmo ng dati. Hindi ako magsisinungaling. Kahit na isinara ko na ang kabanata sa anak ko, paminsan-minsan, sa mga mahahabang gabi kung saan mas mabigat ang katahimikan, pumapasok sa isip ko ang alaala noong magkakaisa pa kaming pamilya, noong nag-iihaw kami tuwing linggo at lahat ay nagtatawanan ng walang inaalala. Pero natutunan ko na may mga alaala na kailangan mong itago sa isang sulok ng puso nang hindi ka na apektado nito. Dahil tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, ang pagmamataas ay hindi nagpapakain sa sinuman, pero ang dignidad ay nagbibigay sa iyo ng dahilan para bumangon tuwing umaga na nakataas ang ulo. Lumipas ang mga araw at nasanay na ako ulit sa rutina ko sa bayan. Kilala na ako ng mga kapitbahay bilang si Tatay Emong, ang retiradong mekaniko. At kahit hindi na ako nag-aayos ng mga kotse tulad ng dati, laging may humihingi sa akin ng tulong para palitan ang isang light bulb, tingnan ang isang gripo na tumutulo, mga maliliit na bagay. At hindi ako naiinis. Pinapanatili akong aktibo, abala ang mga kamay, at pati na rin ang puso. Dahil ang tao, kahit may sarili siyang espasyo at katahimikan, laging kailangan niyang maramdaman na may silbi pa rin siya sa buhay. Isang umaga noong nagsisimula ng sumikat ang araw, nagwawalis ako sa harap ng bahay nang lumapit si Aling Berta, isang byuda na kapitbahay na nakatira 2 kalsada sa itaas. Binati niya ako ng may mahinang boses at sinabi niya sa akin na naghahanap ng mga tao sa sentro ng bayan para mag-organisa ng isang kaganapan ng komunidad, isang trade fair ng mga lumang propesyon kung saan gusto nilang ipakita sa mga kabataan kung paano nagtatrabaho noon nang walang masyadong makina, nang walang masyadong pagmamadali at tinanong niya ako kung gusto kong sumali sa pagtuturo ng mekanika o simpleng pagkukwento lang ng mga karanasan ko. Noong una, nagduda ako, huwag kang mag-alala. Iniisip mo na lumipas na ang edad para sa mga ganong bagay, pero pagkatapos, habang nakaupo ako kasama ang kape ko, pinag-isipan ko ng mabuti. Bakit hindi? Kung may silbi ang pinagdaanan ko, gamitin iyon para magturo sa iba. Kaya sumali ako at doon nagsimula ang isa pang yugto ng buhay ko, iho. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol ko sa paghahanda ng ilang lumang tools, paglilinis ng mga kalawangin na piyesa na iniwan ko sa isang drawer ilang taon na ang nakakaraan. Ang mga kabataan ng bayan, ang ilan ay kalalabas lang sa eskwelahan, ay lumalapit ng nagtataka para panoorin akong nagtatrabaho sa bakuran. At unti-unti, nang hindi ko namamalayan, nabuo ang isang maliit na grupo ng mga kabataan na pumupunta tuwing hapon para matuto, para makinig sa aking mga kwento kung paano ang mga bagay noong panahon ko. Tinuturuan ko sila mula sa kung paano magluwag ng isang tornilyo nang hindi ito masisira hanggang sa kung paano mag-ayos ng isang bisikleta ng walang mamahaling piyesa. At sasabihin ko sa iyo, may isang magandang bagay doon, ang maramdaman na kahit hindi na ako tumatakbo tulad ng dati, kahit masakit na ang mga binti ko sa pagtatapos ng araw, kaya ko pa ring magtanim ng binhi sa ibang tao. Paminsan-minsan, sa pagitan ng isang aralin at isa pa, ikinukwento ko rin sa kanila ang aking buhay. Hindi lahat, syempre. Pero sinasabi ko sa kanila, huwag kayong umasa ng lubos sa sinuman, mga anak. Laging magtabi kayo ng anuman para sa inyo, kahit pa isang maliit na ipon. Isang sariling sulok kung saan walang sinuman ang pwedeng magpaalis sa inyo. Ginawa ang event isang linggo. Napuno ang plaza ng bayan ng mga mesa, ng mga may kulay na tolda,
ng mahinang musika. May sarili akong espasyo na may maliit na karatula na nagsasabing, tradisyonal na mekanika, Tatay Emong. At maganda iyon, iho ang makita ang mga tao na dumadaan, tumitingin, nagtatanong. Mayroon pang ilang mga magulang na nagdala ng kanilang maliliit na anak para makinig sa akin. Naramdaman ko ulit na may silbi ako, na may init sa dibdib na nararamdaman mo lang kapag alam mong may ginagawa kang mabuti. At sa gitna ng trade fair na iyon, sa oras na hindi ko inaasahan, muling nagpakita siya. Dumating si Maria ng biglaan, may simpleng damit, walang makeup na parang gustong hindi mapansin. Nakita ko siya sa gitna ng mga tao na nakatayo sa gilid, tahimik akong pinapanood, hindi siya agad lumapit. Nanatili siya roon na nakatingin kung paano ko ipinapaliwanag sa mga kabataan ang paggana ng isang lumang gulong. Ako, sa loob-loob ko, naramdaman ko ang kirot, syempre, pero hindi ko ginambala ang ginagawa ko. Tinapos ko ang pagsasalita, ang pagpapakita ng kailangan kong ipakita at doon lang ako lumapit sa kanya. Nagkatitigan kami ng sandali ng walang imik at siya ang unang bumasag sa katahimikan. Yumuko siya tulad ng laging ginagawa niya kapag may gusto siyang sabihin na mahalaga. Tatay, dumating ako dahil gusto kitang makita, dahil namimiss kita at dahil gusto kong malaman mo na nagsisimula na ako ulit. Ipinaliwanag niya sa akin na nagpasya siyang humiwalay sa asawa, na naghahanap siya ng trabaho, na gusto niyang ayusin ang mga bagay ng mag-isa. At doon iho, naintindihan ko na ang mga pagbabago sa buhay ay hindi aksidente. Minsan kailangan mong mawala ang lahat para matuto kang bumangon. Wala akong masyadong sinabi sa kanya, niyakap ko lang siya sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Isang yakap na totoo, yung mga yakap na humihigpit sa iyong puso at naglilinis ng iyong kaluluwa. Hindi kami nag-usap tungkol sa mga bank account, ni sa mga bahay, ni sa anumang material na bagay, tanging tungkol lang sa mahalaga, na nandoon kami, pareho kaming malusog, buhay, may bagong pagkakataon na maging pamilya ulit, kahit pa sa ibang paraan, may ibang patakaran. Nang gabing iyon, pauwi na sa bahay, umupo ako para magsulat ulit sa kwaderno at may sinulat akong, gusto kong maalala mo rin, ikaw na nakikinig sa akin. Maaaring mawala sa tao ang lahat sa buhay, ang pera, ang bahay, ang trabaho. Pero hanggat napapanatili niya ang kakayahan na magpatawad, bumangon, at magturo ng anuman sa mga susunod, nananatili siyang panalo. Sasabihin ko sa iyo, iho, na pagkatapos ng yakap na iyon kay Maria sa fair, may isang bagay sa loob ko na umayos sa paraan na hindi ko maipaliwanag sa eksaktong mga salita. Hindi sa lahat ay nalutas sa isang araw, ni ang nakaraan ay nabura na parang wala lang. Hindi. Ang mga peklat, tulad ng mga uka sa lupa pagkatapos ng malakas na ulan, nandoon pa rin. Pero at least, ang puso ay nagpahinga ng kaunti na parang sa wakas ay nabunutan ito ng bigat na matagal na niyang dinadala. Bumalik ako sa bahay ng hapong iyon na mas magaan ang hakbang, binabati ang mga kapitbahay ng may ngiti na matagal ko nang hindi nagagawa. Yung mga ngiti na kusa na lang lumalabas ng hindi pinipilit. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng tahimik, pero may ibang hangin. Tumawag si Maria ng ilang beses para lang mangamusta, para ikwento ang ilang maliliit na bagay tungkol sa araw niya. Hindi na tulad ng dati kung kailan nag-uusap kami dahil sa obligasyon o dahil kailangan naming ayusin ang isang bagay. Ngayon ay mga simpleng tawag lang yon ng mag-ama, tulad ng dapat na nangyari noon pa. At ako, tuwing naririnig ko ang boses niya, napagtanto ko na siguro ay tama ang ginawa ko na hindi manahimik. Nakuhanin ang aking landas sa tamang oras. Dahil kung nanatili lang ako roon sa bahay niya at tiniis ang pangaalipusta, baka walang nangyari sa mga ito. Minsan, iho, kailangan mong lumayo para pahalagahan kanila. Isang umaga, noong nagsisimula na ang init ng Mayo, lumabas ako sa bakuran para diligan ang mga halaman na itinanim ko sa paligid ng bahay. Mga simpleng halaman, ilang bougainvillea, ilang nopales, halamang parang cactus, isang pares ng mga paso na may rosemary at basil, mga bagay na nagpapaalala sa akin sa aking asawa, na laging nagsasabi na ang isang bahay na walang halaman
ay parang pusong walang alaala. Habang nagdidilig ako, nakita kong papalapit si Kapedro, ang may-ari ng hardware, sa daan na may pakete sa kanyang mga kamay. Pagdating niya, binati niya ako na hawak ang sombrero sa kamay at inabot niya sa akin ang isang sulat na sulat kamay na may kumpletong pangalan ko sa envelope. Ngayon, halos wala nang nagpapadala ng sulat, iho. Pero nandoon iyon na may sulat na mahigpit at nanginginig na agad kong nakilala. Galing iyon kay Maria. Umupo ako sa beranda na ang araw ay tumatama ng mahina sa mukha ko at binuksan ko ang envelope ng maingat. Sa loob ay may 2 pahina na sulat sa magkabilang gilid at habang nagbabasa ako, ang puso ko ay dahan-dahang tumitibok na parang bawat salita ay isang patak na nahuhulog sa isang estangke. Ikinuwento sa akin ni Maria ang mga bagay na hindi niya nasabi sa akin noon, na noong bata siya, ako ang naging halimbawa niya, na laging humahanga siya sa aking pagsisikap, sa aking kakayahan na magpatuloy sa kabila ng lahat, na noong nasa hustong gulang na siya, nagpadala siya sa mga panggigipit, sa sasabihin ng iba, sa asawa, sa takot na hindi niya kayanin ang lahat. At ngayon, pagkatapos mawala ang maraming bagay, naintindihan niya na ang tunay na halaga ay wala sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay, ituro, panindigan ng sarili mong mga kamay. Sa dulo ng sulat ay may isang parirala na tumatak sa akin at inuulit ko iyon ngayon dahil naniniwala akong makakatulong din iyon sa iyo na nakikinig. Tatay, salamat sa pagtuturo sa akin na kahit ang katahimikan ng isang marangal na tao ay mas marami ang sinasabi kaysa 1 bilyon salita ng isang walang laman na tao. Itinago ko ang sulat sa kwaderno kung saan ako nagsusulat ng mga bagay ko. At nang gabing iyon, habang mahina ang tunog ng radyo, naramdaman ko na sa wakas ay dumating na ang sandali para isara ang kwentong iyon sa aking puso. Sa paglipas ng panahon, nakahanap si Maria ng trabaho sa isang maliit na tindahan sa sentro. Paminsan-minsan, nagpapadala siya sa akin ng mga mensahe na nagsasabing okay siya, na unti-unti siyang bumabangon. Hindi na ulit kami nag-usap tungkol sa pera, ni sa mga lihim na account, ni sa mga bahay na naibenta. Hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay natutunan naming tingnan ang isa't isa sa ibang paraan. Hindi bilang isang pabigat, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang pamilya ng totoo. At ganoon lumipas ang mga buwan, iho. Sa pagitan ng talyer ni Kapedro, ang mga halaman, ang mga kabataan ng bayan, na pumupunta para matuto ng mga bagay tungkol sa mekanika at buhay. Nagpapatuloy akong nagsusulat sa kwaderno ko, paminsan-minsan, nagsusulat ng mga pagmumuni-muni, mga phrases lang. At kung sakaling muling naramdaman ko ang kirot ng kalungkutan dahil sa nangyari, kailangan ko lang buksan ang bintana, tingnan ang mga bundok sa malayo at paalalahanan ang sarili ko na hindi lahat ng daan ay patungo sa parehong lugar. Pero lahat ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay. Sasabihin ko sa iyo, iho, na pagkatapos ng mga tahimik na buwan na yon, kung kailan nasanay ka na sa simpleng kapayapaan ng bayan, naisip ko na wala nang sorpresa sa buhay ko. Na ang dapat kong maranasan ay naranasan ko na. Na ang dapat kong matutunan ay natutunan ko na. Pero laging nagkakamali ang tao sa pag-iisip na tapos na ang daan. Dahil kapag medyo bumaba ang guard mo, binibigyan ka ng buhay ng isa pang pagsubok. Hindi para pabagsakin ka, kundi para ipaalala sa iyo na habang humihinga ka, laging may isa pang haharapin, isa pang desisyon na kailangan. Isang umaga, inaayos ko ang isang lumang bisikleta na dinala sa akin ng mga kabataan ng bayan nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ako karaniwang sumasagot sa mga numerong iyon, pero sa ilang kadahilanan, ginawa ko iyon ng pagkakataong iyon. At iyon ang abogado, ang parehong bumisita sa akin ilang buwan na ang nakakaraan. Ang boses niya ay seryoso, medyo nagmamadali. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang makipag-usap sa akin ng personal, na may lumabas na bagay na may kaugnayan sa ari-arian yung binayaran sa akin noon. Ayaw kong magtanong ng marami sa telepono, kaya nagkasundo kami na magkita sa syudad kinaumagahan. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog.
Hindi dahil sa nag-aalala ako sa pera, iyon ay malinaw na sa akin na hindi iyon ang mahalaga, kundi dahil laging kapag may lumabas na abogado ng biglaan, nag-iisip ka kung anong uri ng problema ang darating ngayon. Kinaumagahan, maaga, isinusuot ko ang aking kulay abong sako, suit coat, na laging ginagamit ko. Ang parehong ginamit ko noong araw na umalis ako sa bahay ni Maria at sumakay ako sa unang bus, papunta sa syudad. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa bangko. Ipinaliwanag sa akin ng abogado sa mahinang boses na ginagamit ng mga taong alam nilang nagbibigay sila ng mahalagang balita, na sa pagrepaso ng mga papel ng pagbebenta ng lupa, natuklasan nila ang isang pagkakamali. Lumabas na ang bahagi ng lupa na naibenta ay hindi lang kasama ang lupain na nakarehistro sa pangalan ko, kundi pati na rin ang isang karagdagang bahagi na hindi ko idineklara at naayon sa batas, ngayon ay karampatan ko. Hindi ko masyadong naintindihan noong una, pero ang malinaw na naintindihan ko ay ang halaga na binanggit niya. Mas malaki iyon sa natanggap ko na. Isang halaga na para sa isang tulad ko, na sanay mamuhay ng sapat lang, ay parang kwento sa pelikula. Sabi ko sa kanya na hindi ko kailangan ng ganoon kalaki, na maayos na ako sa kung ano ang mayroon ako. Pero nagpumilit siya na legal na proseso iyon, na kailangan ibigay ang pera dahil ganoon ang nakasaad sa mga papel. At habang nagsasalita siya, naisip ko si Maria kung ano ang pwedeng maging kahulugan niyon para sa kanya, para sa mga anak niya, para muling simulan ang buhay niya. Nang gabing iyon, pauwi na sa bayan, matagal akong umupo sa beranda na nakapatay ang radyo. Tanging ang kwaderno lang ang nakabukas sa harap ko, nag-iisip, ano ang gagawin sa lahat ng iyon? Pwede ko bang kunin iyon? Siyempre, magpatuloy na mamuhay ng tahimik hanggang sa huling araw ng buhay ko, nang walang inaalala, pero pwede rin akong gumawa ng iba pa, isang bagay na talagang mahalaga. Hindi para patunayan ang anuman sa sinuman, kundi dahil ang tao, kapag marami na siyang naranasan, naiintindihan niya na sa huli, ang natitira lang ay ang mga magagandang bagay na iniiwan mo sa daan, kaya ganoon ako nagdesisyon. Pumunta ako kay Kapedro kinaumagahan at ikinuwento ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya na gusto kong mamuhunan ng bahagi ng perang iyon sa bayan, tumulong na magtayo ng isang totoong talyer kung saan ang mga kabataan ay pwedeng matuto ng isang propesyon, kung saan hindi na nila kailangan pang pumunta sa syudad para maghanap ng kapalaran, nang hindi man lang alam kung paano gumamit ng wrench. Si Kapedro, taong hindi maraming salita, tiningnan lang ako ng seryosong mga mata niya at sinabi niya sa akin, Tatay Emong, ang gusto mong gawin ay hindi ginagawa ng kahit sino. At ganoon nagsimula ang isa pang kabanata sa buhay ko, iho. Isang bagay na hindi ko inaasahan, pero pumuno sa akin ng ibang kaligayahan. Hindi isang maingay na kaligayahan ng tawanan at mga pista, kundi ang tahimik na kaligayahan ng pag-alam na ginagawa mo ang tama, kahit hindi ito nakikita ng sinuman, kahit hindi ito pinalalakpakan ng sinuman. Sasabihin ko sa iyo, iho, na ang pagtatayo ng community workshop na iyon ay hindi nangyari sa isang araw lang. Hindi lang iyon tungkol sa pagbibigay ng pera at tapos na. Gusto kong gawin ang mga bagay ng tama, ng kalmado, na nakatapak ang mga paa sa lupa, tulad ng laging itinuro sa akin noong bata pa ako. Ako mismo ang pumunta para maghanap ng isang lugar na maganda ang lokasyon sa bayan, malapit sa plaza, kung saan ang mga kabataan ay pwedeng maglakad lang. Isang lumang bodega na iniwan na sa loob ng maraming taon ang pinili kong lugar. Ang mga dingding ay marumi, ang bubong ay tumutulo, pero hindi ako natakot doon. Lagi kong sinasabi na ang mahalaga ay hindi kung paano ka nagsisimula, kundi kung paano mo ito inaayos sa paglipas ng panahon. At doon, gamit ang sarili kong mga kamay at ang tulong ni Kapedro at ilang mga kapitbahay, nagsimula kaming maglinis, magpinta, ilagay ang lahat sa tamang lugar. Lumipas ang mga linggo sa pagitan ng pintura, mga pako, mga kahoy at tawanan ng mga kabataan na nag-alok na tumulong. Ang parehong mga kabataan na dati ay pumupunta sa bahay ko para matuto ng kaunting mekanika, ngayon ay nandoon, nagbibigay ng lakas sa talyer na malapit ng maging para sa lahat. Pumupunta ako araw-araw mula umaga hanggang gabi, kahit hindi na tumutugon ang katawan ko tulad ng dati. Masakit ang mga tuhod ko, humihingi ng pahinga ang likod ko pagkatapos ng maraming oras na nakatayo.
pero hindi ko pinansin dahil tuwing nakikita ko ang mga kabataan na iyon napawis ang mukha. Pero masaya, alam kong sulit ang pagsisikap. Isang hapon, habang nag-i-install kami ng huling mga estante ng tools, naramdaman kong may sumisilip sa pinto. Si Maria iyon. Sa pagkakataong ito hindi siya nag-iisa. Hawak niya sa kamay ang dalawa kong apo, ang mga anak na halos hindi ko nakita sa mga nakaraang taon. Ang tatlo ay nakatingin sa talyer, nang may pagtataka, may respeto rin. Dahan-dahan siyang lumapit na may mapagpakumbabang tingin na nakikita mo lang kapag may dumating na may bukas na puso. Wala siyang masyadong sinabi, tanging isang simpleng tatay lang. Gusto kong makita nila ang ginagawa mo. Wala akong sinabi noong una, nanatili lang akong nakatingin sa kanila na hawak pa rin ang martilyo. Pero sa loob-loob ko, iho, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Yung malinis, tahimik na pagmamalaki ng pag-alam na ang tao, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, ay maaari pa ring maging isang halimbawa. Hindi ng mga magagandang salita, ni ng mga walang laman na pangako, kundi ng mga gawa. Tinulungan ako ni Maria ng araw na iyon na ayusin ang mga bagay. Ang mga bata, nagtataka, hinawakan ng ilang wrench na nagtatanong kung para saan ang bawat isa. At ganoon, sa pagitan ng mga simpleng paliwanag at mahiyain na tawanan, lumipas ang hapon hanggang sa nagsimula ng lumubog ang araw sa likod ng mga burol. Nang gabing iyon, pauwi na sa bahay, umupo ako sa beranda na nakabukas ang kwaderno. May sinulat akong matagal nang umiikot sa isip ko buong araw. Ang mga pangalawang pagkakataon ay hindi laging dumarating tulad ng iniisip natin. Minsan, dumarating ito na may alikabok sa mga kamay, may pawis sa noo, at may yakap na tumagal ng mga taon bago dumating. At habang isinasara ko ang kwaderno, nakatingin sa bituin na langit, naintindihan ko na ang lahat ng daan na iyon, kasama ang mga kalungkutan at kagalakan nito, ay sulit lang dahil sa sandaling iyon. Sasabihin ko sa iyo, iho, na noong naitayo na ang talyer na iyon, gumagana na, nakabukas ang mga pinto, at ang mga kabataan ng bayan ay papasok at lalabas. Naisip ko na nagawa ko na ang dapat kong gawin sa buhay na ito. Ang tao ay umaabot sa isang tiyak na edad kung saan naniniwala siyang wala nang hihintayin pa. Gumising ako ng maaga, naglalagay ng kape sa apoy, nagwawalis sa bakuran, naglalakad papunta sa talyer at ginugugol ang araw doon na nagtuturo ng alam ko. Pinapanood kung paano nagsisikap ang mga kabataan na matuto. At tuwing hapon, dahan-dahan akong umuuwi na may tahimik na hakbang, binabati ang mga kapitbahay, alam kong sulit ang araw. Naisip ko na ang lahat ay nasa tamang lugar, na parang sa wakas ay binigyan ako ng buhay ng pahinga pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban. Pero sa sandaling iyon, nang naniniwala na akong wala nang makakagulat sa akin, ipinakita sa akin ng buhay na laging may natitirang bagay. Isang bagay na hindi mo inaasahan. Isang ordinaryong hapon, yung mga hapon na mainit at ang hangin, ay parang nananatili na lang. Nakaupo ako sa beranda ng bahay, nang marinig ko ang motor ng isang kotse na papalapit sa daan na may lupa. Noong una, hindi ko pinansin dahil karaniwan na lang na may pumupunta sa akin sa bayan para magtanong tungkol sa talyer o para mangamusta. Pero nang huminto ang kotse sa harap ng bakod ko, naramdaman ko ang isang bagay sa dibdib ko na parang isang hinala na hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero nararamdaman mo pa rin tulad ng isang mahinang suntok. Si Maria ulit iyon, pero hindi siya nag-iisa. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang isang matandang babae na may maikling buhok, nakasuot ng simple. Nang bumaba siya sa kotse, nanatili si Maria na nakatayo, nakatingin sa bahay na parang nagdadalawang isip siyang lumapit. Ang babae na kasama niya ay humawak sa braso niya ng mahina at siya ang unang nagsalita. "Magandang hapon, Tatay Emong," sabi niya ng may tahimik na boses. "Ang pangalan ko ay Clara. Ako ay isang therapist ng pamilya." Nakiusap si Maria na samahan ko siya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko alam kung ano ang iisipin. Dahan-dahan akong tumayo, nakasandal sa frame ng pinto at inanyayahan ko silang pumasok.
Umupo kami sa mesa na laging ginagamit namin na may checkered na asul at puting mantel, ang parehong inilagay ni Lupita, sumalangit nawa. At doon, habang pumapasok ang araw sa bintana, nagsimula si Maria na magsalita. Sa pagkakataong ito, hindi umiiyak, hindi kinakabahan. Iba ang tunog ng boses niya, mas mahinahon, na parang sa wakas ay natagpuan niya ang tapang na nawawala sa kanya noon. Tatay, sabi niya sa akin, dumating ako para humingi ng isang bagay na hindi madali para sa akin, pero kailangan mong pakinggan. At ganoon, salita sa salita, ikinuwento niya sa akin na nag-therapy siya, na pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos niya akong paalisin sa bahay niya, pagkatapos niyang humiwalay sa asawa niya, nagpasya siyang maghanap ng tulong para maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Kung bakit niya sinabi ang mga salitang ganoon kahirap. At doon, nakaupo kaming tatlo, ipinaliwanag niya sa akin ang isang bagay na nagpatahimik sa akin ng matagal. Na sa loob ng maraming taon ay namuhay siyang pakiramdam niya, kailangan niyang pasanin ang lahat. Na hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Na ang pagmamataas ay mas nanaig kaysa pagmamahal. Na natutunan niya noong bata pa siya na manahimik sa mga bagay, itago ang sakit, at kaya naman noong araw na pinaalis niya ako sa bahay, hindi dahil sa hindi niya ako mahal, kundi dahil hindi niya alam kung paano pangasiwaan ang bigat ng sarili niyang buhay. Sasabihin ko sa iyo, iho, na ang marinig iyon ay parang inalis ang isang bato sa dibdib, hindi dahil sa binigyang katwiran nito ang ginawa niya, kundi dahil at least naintindihan ko na ngayon kung saan iyon nanggaling. Minsan, ang tao ay naiwan sa sugat na bukas ng hindi man lang alam kung paano nagawa ang hiwa. At nang hapong iyon, habang nakikinig ako sa kanya, naramdaman ko na ang sugat ay nagsisimula ng magsara. Ang therapist na si Clara ay nakialam paminsan-minsan lang, ginagabayan ang usapan. Tinutulungan kaming isalin sa mga salita ang mga bagay na siguro ay hindi namin nasabi ng malakas. Tinanong niya ako kung ano ang naramdaman ko sa lahat ng oras na iyon, kung paano para sa akin ang magsimulang muli ng mag-isa. At ako, nang walang hiya, ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa sandali na lumabas ako sa pintong iyon na may kulay abong sako hanggang sa unang gabi sa bahay sa bayan. Natutulog sa katri na tumutulo ang bubong. Sinabi ko sa kanya na mahirap iyon. Oo, pero kailangan din dahil minsan kailangan mong mawala ang lahat para mapagtanto mo kung ano ang talagang mahalaga. Nang matapos kaming mag-usap, lumulubog na ang araw. Nagpaalam si Clara nang may tahimik ng ngiti. Iniwan si Maria na kasama ko nang mas matagal pa. Nanatili kaming tahimik, nakatingin sa langit na nagpipinta ng kulay dalandan at pula, tulad ng napakaraming hapon. At doon, si Maria, sa mahinang boses, halos pabulong na lang, humingi sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman inasahang marinig. Tatay, naniniwala ka ba na balang araw, pwede tayong maging pamilya ulit ng totoo? Hindi tulad ng dati, sa ibang paraan pero magkasama. Magsasabi ako sa iyo ng totoo, iho. Nanatili akong nakatingin sa horizon ng matagal bago sumagot, dahil ang sagot ay hindi simple, hindi iyon isang oo o hindi. Ito ay isang bagay na mas malalim. At nang sa wakas ay nagsalita ako, ginawa ko iyon nang may kahinahunan na natutunan mo lang sa paglipas ng mga taon. Maria, hindi na kailangan na bumalik tayo sa dati nating buhay. Ang mahalaga ay alam na natin ngayon kung sino tayo ng totoo, na nagkakaintindihan tayo, na walang sama ng loob. Ang pamilya ay hindi ang pagiging nasa ilalim ng parehong bubong, ito ay ang pag-alam na kahit bawat isa ay naglalakad sa sarili niyang landas. Laging may lugar para sa isa't isa sa puso. Tumango siya ng may nangingilaw na mga mata, pero walang luha sa pagkakataong ito. At bago siya umalis, niyakap niya ako ng dahan-dahan, mahigpit, yung mga yakap na hindi ko na inasahang matatanggap sa edad na ito ng buhay ko. Nang gabing iyon, iho, habang nagsusulat ako sa kwaderno ko sa ilaw ng lampara, may sinulat akong gusto kong tumatak sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi ang bumalik sa nakaraan, ito ay ang magbukas ng isang bagong pinto sa kabila ng kung ano ang nasira. Sasabihin ko sa iyo, iho,
na pagkatapos ng hapon na yon nang magpaalam si Maria nang may yakap na naiiba, naramdaman ko sa loob ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi iyon ang kapayapaan ng taong nalutas na ang lahat, ni ang kapayapaan ng taong wala nang hinihintay sa buhay. Ito ay isang bagay na mas simple. Ang kapayapaan ng pag-alam na kahit hindi lumabas ang mga bagay tulad ng pinangarap mo, ginawa mo naman ang tama. Na ang puso ay hindi na puno ng sama ng loob ni ng mga salitang nakatago. Nagpapatuloy akong gumising tuwing umaga ng maaga tulad ng dati. Ginagawa ang kape ko ng kalmado, nagwawalis sa bakuran, nagdidilig ng mga halaman. Ang pagkakaiba ay ngayon, sa ilang sandali ng araw, dumarating ang isang mensahe mula kay Maria o sa mga apo ko na nagtatanong kung kamusta ako. Nagkukuwento ng kahit anong maliit na bagay, isang bagay na simple, kung ano ang niluto nila, kung umulan sa kanila, kung bukas pa ang talyer. At sa ganoon, iho, sa mga simpleng bagay na iyon, naramdaman kong kumpleto ako. Ang talyer ay patuloy na gumagana ng maayos, ang mga kabataan ng bayan ay papasok at lalabas, natututo hindi lang gumamit ng tools, kundi pati na rin ang respetuhin ang trabaho, pahalagahan ang sarili nilang pagsisikap. Marami sa kanila ang pumupunta sa pagtatapos ng araw para ikwento sa akin kung paano sila nag-aral o kung nagawa nilang ayusin ang isang bagay sa kanilang mga bahay. Salamat sa natutunan nila roon. At ako, nakaupo sa aking kahoy na bangko na medyo mabagal na ang mga kamay, pero laging handa ang puso. Pinapakinggan ko ang bawat kwento nang may parehong interes na pinapakinggan ko ang mga client ko noong meron pa akong totoong talyer noong kabataan ko. Dahil ang tao, iho, kahit hindi na nagkakarga ng mga makina o nag-aangat ng mga kotse, nananatiling may silbi habang mayroon siyang maibibigay na aral. Kahit pa ang makinig lang. Isang hapon, may dumating na isang binata sa talyer na hindi ko kilala. Galing siya sa ibang bayan, narinig niya ang tungkol sa lugar mula sa isang kamag-anak at gusto niyang matuto. Noong una, napansin kong mahiyain siya, tahimik, pero sapat na ang ilang klase para magsimula siyang kumalma. Ang pangalan niya ay Ivan at sa paglipas ng panahon, nalaman ko na dumaan siya sa mga mahihirap na bagay, na wala siyang pamilyang malapit, na nag-iisa siya mula pa noong bata. At sasabihin ko sa iyo, iho, kapag marami na ang napagdaanan ng tao, sanay na siyang makilala sa iba ang parehong kawalan na iyon. Kaya, unti-unti, binigyan ko siya ng mas maraming tiwala, tinuturuan siya hindi lang mag-ayos ng mga bagay, kundi pati na rin ang lumakad ng matuwid sa buhay, tulad ng dapat. At sa ganoon, naintindihan ko na ang talyer ay hindi lang isang lugar ng tools. Ito ay isang refuge, isang school of life para sa marami na, tulad niya, nangangailangan ng pangalawang simula. Lumipas ang mga buwan, nagbago ang mga season, at dumating ang araw na nag-organisa ang bayan ng isang pista ng komunidad sa plaza. Isa sa mga malalaking fair na may mga food stall, live music, mga laro para sa mga bata, inanyayahan ako, syempre, para kumatawan sa talyer, para umakyat sa entablado at magbigay ng ilang mga salita. Noong una, nagduda ako dahil hindi ako kailanman naging taong mahilig sa microphone o magsalita sa harap ng maraming tao, pero nagpumilit ang mga kabataan. At ganoon, isang hapon ng linggo na mahina ang paglubog ng araw. Nakita ko ang sarili ko sa harap ng maraming tao na may microphone sa kamay at ang puso ko ay tumitibok tulad noong bata pa ako at humaharap sa isang bagay sa unang pagkakataon. Hindi ako naghanda ng speech, nagsalita lang ako mula sa puso. Ikinuwento ko sa kanila nang walang pagbibigay ng detalye na ilang taon na ang nakakaraan ay dumaan ako sa isang mahirap na sandali na nawalan ako ng mga mahahalagang bagay. Na naramdaman ko pa nga na hindi na sulit na magpatuloy pa. Pero salamat sa pagkakataon na magsimulang muli at salamat sa bayan na tumanggap sa akin ng bukas ang mga pinto. Natagpuan ko ulit ang isang dahilan para bumangon tuwing araw. At habang nagsasalita ako, iho, tiningnan ko ang itaas at nakita ko si Maria sa gitna ng mga tao, kasama ang mga apo ko sa tabi niya, nakangiti, hindi pumapalakpak ng maingay, kundi sa tahimik ng ngiti na iniaalay mo lang sa taong talagang mahal mo.
Nang bumaba ako sa entablado, marami ang lumapit para makipagkamay sa akin, para batiin ako, sa aking pagpapakumbaba. Sumasagot lang na wala akong ginawang pambihira, na ginawa ko lang ang dapat gawin ng sino mang marangal na tao, manatiling nakatayo, kahit sumasabay ang hangin. Nang gabing iyon, pauwi na sa bahay, binuksan ko sa huling pagkakataon ang kwaderno kung saan ko sinulat ang lahat ng aking mga pagmumuni-muni mula noong araw na umalis ako sa bahay ni Maria. At doon, na mahina ang tunog ng radyo, sinulat ko ang huling mga linya. Isinasara ko ang kwadernong ito ngayon, pero hindi dahil sa natapos na ang kwento. Isinasara ko ito dahil natutunan ko na ang tunay na kwento ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa puso ng mga taong naalala ka ng may respeto at pagmamahal. At iyon, iho, ang gusto kong tumatak sa iyo, na hindi mahalaga kung ilang beses ka binagsak ng buhay, ni kung ilang beses sasabihin nila sa iyo na pabigat ka. Na wala ka ng silbi habang humihinga ka, habang may lakas ka para bumangon, laging may pinto na naghihintay na buksan, isang puso na naghihintay na gumaling, isang kwento na naghihintay na ikwento. Kaya kung umabot ka hanggang dito, nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso sa pakikinig sa akin at gusto ko ring pasalamatan ang channel na, ang pangalan ng channel, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ikwento ang aking buhay. At para matulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka rito. At ibahagi ang video na ito dahil araw-araw ay may bagong kwento at sino ang nakakaalam, baka ang isa sa kanila ay kahawig din ng iyo.